Halika at makinig sa mga kwento ni Kabong. Gusto kong ibahagi ang maikling kasaysayan ng aking unibersidad. Partikular na ang aking kolehiyo, ang Kolehiyo ng Edukasyong Pangguro. Noong panahon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Hapon, ang aming kolehiyo ay nagsilbing ospital para sa mga sugatang sundalo. At ang bakanting lote sa tabi nito na ngayon ay malawak na plaza na tinutubuan ng damong kalabaw ay naging sementeryo. Madalas ako makarinig ng mga kwento ng kakaibang karanasan mula sa aking mga kaklase sa kolehiyo at may ilan pang nangyari habang ako ay nag-aaral pa. Isa sa mga iyon ay ako mismo ang nakasaksi. Nangyari ito sa Room 22. Kadalasan kaming nakaschedule sa Room 22 dahil doon laging inilalagay ang aming mga major subjects. Wala namang kakaibang nangyayari noon hanggang sa dumating ang isang gabing hindi inaasahan. Ang klase ng gabing iyon ay hindi bahagi ng regular naming schedule dahil ito ay isang makeup class. Hindi nakapasok ang aming propesor sa ilang mga session ng kanyang klase kaya't nakiusap siya na magkaroon ng makeup class. Isang desisyon na labis niyang pinagsisihan. Papalapit na noon ang midterms at sobrang abala na kaming lahat. Hindi rin iyon na nag-iisang subject na kailangang mag-makeup class. Sa huli, napagkasundoan namin magkita ng 7:00 ng gabi. Malaki ang gusali ng kolehiyo at wala ng regular na klase sa gabi. Kaya kahit may ilan pang silid na may tao, pakiramdam namin ay kami lang ang nandoon sa Room 22. Idagdag mo pa na madilim na ang ilang bahagi ng pasilyo, kaya nakakatakot na ang kapaligiran. Tahimik kaming nakaupo sa silid ng walang aberya at dumating na ang aming propesor ng mga 5 minuto ang nakalipas. Siya yung tipo ng propesor na palaging chinecheck ang attendance. Pero sa halip na tawagin ang aming mga pangalan gaya ng nakasanayan, binilang niya kami. Bago pa iyon, sinabi na namin sa kanya na 3 sa aming mga klase ang hindi pumasok. Doon siya nagkamali sa pagbibilang. 19 kayo. Ayon sa record ko, 21 kayo. Pero kung 3 lang ang wala, hindi ba dapat 18 lang kayo? Binanggit namin ang mga pangalan ng mga absent at ilan sa amin ay nagsimulang magbilang din. Sigurado kaming 3 ang wala at kinumpirma ng lahat na 18 lang kami. Pero ipinilit pa rin ng propesor na siya ay tama. Binilang niya ulit at sabi niya ay 19. Ma'am, 7:00 na po. Huwag niyo naman po kami tinatakot, sabi ng isang kaklase. At may ilan pa sa amin ang natawa. Pero seryoso ang mukha ng propesor namin. At malinaw ko naalala nung sinabi niya ito habang lumilipot ang kanyang paningin sa paligid. Ibig niyo bang sabihin may binibilang akong hindi niyo nakikita? Tumahimik kami lahat. Siyempre, paano naman kami magkakamali sa ganoong kasimpleng bilang kung lahat kami ay math majors, di ba? Maya-maya kalmado niyang sinabi, hindi na tayo dapat tumuloy. May nakaupo na sa Room 22. 2 beses lang sa buong buhay kolehiyo ko na napapayag ako magkaroon ng klase ng 7:00 ng gabi. At pareho itong hindi natuloy bago pa man ito magsimula. Ang pangalawang karanasan ko ay hindi sa aming kolehiyo, kundi sa Campus B. Isang malawak na lote sa tabi ng aming unibersidad na konektado sa pamamagitan ng overpass. Sa pagkakataong ito, nangyari ito sa College of Science and Mathematics, sa tinatawag nilang Statistics Lab. Wala namang espesyal sa silid na iyon kundi ang mahabang mesa, mga upuang parang bangko, isang whiteboard at isang LCD projector. Hindi ko alam ang kasaysayan ng kolehiyong iyon, pero ang alam ko, ang high school na katabi nito ay dating ekstensyon ng isa pang sementeryo. Nagsimula ang klase namin ng walang problema, ngunit nang tumagal ay napansin namin na unti-unting naging balisa ang aming propesor habang sumusulat siya sa ikalawang bahagi ng pisara. Ang pinakakakaiba ay ang kanyang paglalakad na para bang bigla siyang napilay. Nasa 30 anyos pa lamang siya at palagi namang nasa oras kung dumating sa klase.
Alam din naming wala siyang pilay nung pumasok siya sa silid. Isa pa, napansin namin na para bang palagi siya nauutal na hindi naman kadalasang nangyayari. Hanggang sa makalipas ang 20 minuto ng diskusyon, bigla niya kaming pinauwi. Pasensya na, may kailangang asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Bagaman nakapagtataka, syempre natuwa rin kami dahil maaga kami makakauwi. 2 araw ang lumipas, nalaman namin ang totoo sa kanyang mga kasamahan na ilan sa kanila ay mga instructor din namin kaya mabilis namin nakuha ang balita. At lahat kami ay kinilabutan sa aming narinig. Ang katotohanan daw ay may nakikita siyang 2 bata na naglalaro sa loob ng aming silid. At ang dahilan kung bakit siya napilay ay dahil may isang batang mahigpit na nakakapit sa kanyang paa. Inaarga daw niya ito pabalik-balik habang pinipilit magpatuloy sa pagtuturo at nagpapanggap na walang nangyayari. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Ako ay isang estudyante sa kursong Fine Arts sa UPLB noon. Kilala sa campus na isa ako sa masigasig pagdating sa art installations, lalo na kapag may paparating na exhibit. Noong taong 2018, may paparating kaming mid-year exhibit at napagpasyahan kong gawin ang aking obra sa loob ng Baker Hall dahil sa malawak na espasyo at tahimik na kapaligiran. Alam kong may mga kwento na tungkol sa lugar, multo raw, may bumubulong, may mga aninong lumilitaw. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganon. Wala rin kasi akong ibang pwedeng paglagyan ng malaking painting ko. Kaya nagpaalam ako sa aming org advisor na ako ay mag-overnight. Pinayagan naman ako basta't magpaalam din daw ako sa guard na naka-duty sa gabi na yon. Dumating ako ng mga bandang 6:00 ng gabi. Madilim na ang paligid pero maliwanag pa sa loob. Tahimik, malamig at para bang may presensya na hindi ko maipaliwanag. Hindi pa man nagsisimula, parang binabantayan na ako. Habang abala ako sa pagpipinta, hindi ko na malayang 2:00 na pala ng madaling araw. Tahimik pa rin. Bukod sa tunog ng aking brush at bahagyang tunog ng electric fan, nang biglang may narinig akong kalansing ng kadena. Parang may humila o nagbagsak ng bakal. Napatingin ako sa kanan ko. Walang tao. Inisip ko baka may hayop, baka daga o pusa. Lumapit ako sa direksyon ng tunog pero wala akong nakita. Wala rin kahit anong bagay na maaaring gumawa ng ganong ingay. Nagbalik ako sa aking canvas at pinagpatuloy ang gawa ko. Ilang minuto lang ang lumipas, naramdaman kong may malamig na hangin na tumampi sa batok ko. Sobrang lamig na parang galing freezer. Kasunod noon ay may bumulong sa akin tenga. Maliwanag, mabagal, at halos garalgal. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw ng ilang segundo. Para akong pinako sa aking kinatatayuan. Lumingon ako pero wala akong nakita. Pero ang pintura sa aking kamay, dumidikit na pala sa sahig. Naibagsak ko na pala ang brush sa sobrang takot. Dahan-dahan akong umatras. Kinuha ko lang ang backpack ko. Iniwan ko lahat. Mga pintura, canvas, mga gamit, at nagtatakbo palabas ng Baker Hall. Paglabas ko, hinabol ako ng bantay at tinanong ko ano nangyari. Hindi ko na siya nakuhang sagutin. Umiiyak ako habang papunta sa dorm. Kinabukasan, kasama ang isa akong kaklase, binalikan ko ang aking mga gamit. Pagpasok namin sa hall, tahimik pa rin, pero tila mas mabigat na ang hangin. Paglapit ko sa aking canvas, nanlaki ang 2 mata ko sa aking nakita. Natapos na ang painting, pero hindi ko yung ginawa. Mayroong karagdagang imahe sa canvas. Isang lalaking duguan, nakagapo sa isang upuan at tila sumisigaw. Ang style ay hindi gaanong iba sa style ko, pero hindi ko yung ginuhit. Hindi ko yung pinlano. Wala din yun sa konsepto ng art piece ko. Tinakpan ko agad ito ng tarpaulin. Hindi ko na tinuloy ang exhibit at mula noon, kahit kailan ay hindi na ako muling pumasok ng mag-isa sa Baker Hall.